Kapag ang pag-ibig ay naging katarungan. Kapag ang pag-ibig ay naging katarungan. Kabanata 1, ang araw na gumuho ang pag-ibig. Ang Maynila, Pilipinas, ay isang lungsod na hindi natutulog. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigla ng mga abalang pamilihan, at ang mga nagtataasang gusali ay nagpapaalala ng isang mundong puno ng ambisyon at pagkakataon. Ngunit para kay Lea Santos, ang lungsod na ito ay hindi lamang lugar kung saan siya nagtatrabaho, kundi pati na rin ang lugar kung saan kailangan niyang patuloy na lumaban upang ipagtanggol ang katarungan. Pumasok si Lea sa opisina ng Paiskal isang umaga, habang ang unang sinag ng araw ay tumatagos sa salaming bintana ng mataas na gusali. Sa kanyang mesa, naghihintay ang makapal na bante ng mga papeles na kailangan niyang asikasuhin. Ngunit ngayong araw, hindi makapag-focus si Lea sa trabaho. Ang lahat sa paligid niya ay parang isang malabong ulap, dahil iisa lang ang nasa isip niya, si Andres ang asawang minahal at pinagkatiwalaan niya, ay nagtataksil sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas, habang tinitingnan ni Lea ang kanyang telepono, isang hindi inaasahang mensahe ang lumitaw sa screen ng telepono ni Andres, ang kanyang asawa. Hindi ito isang paalala tungkol sa trabaho o isang ordinaryong mensahe. Ito ay mensahe mula kay Elisa Cruz, isang kilalang babaeng mamamahayag. Hindi maiwasan ni Lea na mapansin ang pagiging malapit sa tono ng mensahe, ang pahiwatig tungkol sa isang pagkikita ngayong gabi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Siya na naman, bulong ni Lea, mariing nagkagatlabi. Ngayong araw, pagkatapos ng isang pulong tungkol sa kaso ng korupsyon na kanyang iniimbestigahan, nagpasya si Lea na hindi na niya maaaring balewalain pa ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay hindi na dapat manatiling nakatago. Kabanata 2, paghaharap sa paaralan ng batas. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, nagmamadaling pumunta si Lea sa paaralan ng batas ng University of Manila, kung saan siya nagtuturo ng isang advanced na klase sa batas. Hindi niya inaasahan na sa araw na ito, isang hindi inaasahang pagkikita ang magaganap. Pagpasok ni Lea sa silid-aralan, nakita niya si Elisa Cruz na nakatayo sa may pintuan, kinakapanayam ang ilang estudyante ni Andres, nakasali sa kanyang kampanya para sa pagkapangulo. Hindi napigilan ni Lea ang galit nang makita si Elisa na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, nagtatawanan na parang matalik silang magkaibigan. Isang malakas na alon ng galit ang umakyat sa puso ni Lea, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Lumingon si Elisa at nakita si Lea, bahagyang nabahala ang mga mata nito. Hindi pinalampas ni Lea ang pagkakataon. Gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa estratehiya ng asawa ko? Hindi mo ba nakikita na lumalampas ka na sa linya? Sabi ni Lea, may pangungot siya at matalas ang tono. Nanatiling tahimik si Elisa, hindi alam kung paano sasagot. Gayunpaman, naramdaman ni Lea ang hamon sa tingin nito. Huwag kang mag-alala, hindi ka magkakaproblema, dagdag ni Lea, saka tumalikod ng hindi lumilingon. Kabanata 3, ang pagtuklas sa katotohanan. Pagkatapos ng pagtuturo, umuwi si Lea. Nakaupo si Andres sa sofa, nakatutok ang mga mata sa telepono, na parang hindi napapansin ang tensyon sa paligid. Hindi na makatiis si Lea. Lumapit siya kay Andres, tumayo ng tuwid at tinitigan ito sa mata. Alam mo bang nasa eskwelahan siya kanina? Simula ni Lea, malamig ang kanyang boses. Siya, si Elisa Cruz, inaalam ang estratehiya mo. Gaano katagal mo pa bang akala mong may tatago ito sa akin? Tumingala si Andres, tiningnan si Lea, bahagyang may pag-aalala sa kanyang mukha. Lea, ikaw, alam mo na pala. Alam ko na, sagot ni Lea, bahagyang nagkagatlabi. At kailangan mong ipaliwanag ang lahat. Yung mga mensaheng iyon, hindi mo ako malilinlang. Hindi siya nagkamali sa kanyang mga hinala. Ang mga mensaheng iyon ang pinakamalinaw na senyales ng pagtataksil. At alam ni Lea na hindi na siya maaaring magpatuloy sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Kabanata 4, pagpapalawak ng imbestigasyon. Kinabukasan,
Habang hindi pa humuhupa ang galit, nagpasya si Leah na hindi lamang si Andres ang kanyang haharapin, kundi pati na rin ang mga taong nagsisikap na itago ang katotohanan sa kanyang trabaho. Isang kaso ng korupsyon na kinasasangkutan ng isang malaking kumpanya ang malapit ng mabunyag. Tinawagan ni Leah si Rafael, isang investigative reporter na pinagkakatiwalaan niya. Rafael, kailangan kong malaman mo ang tungkol kay Elisa Cruz. Bahagi siya ng network na ito, sabi ni Leah, puno ng determinasyon ang boses. Hindi natin siya patatahimikin. Gamit ang impormasyon mula kay Rafael, sinimulan ni Leah ang mga unang hakbang sa laban hindi lamang para sa katarungan, kundi pati na rin dahil sa pagtataksil ng asawang minsan niyang minahal. Kabanata 5, Madilim na gabi ng katarungan. Nagpatuloy ang kwento sa mga tensyonadong sitwasyon, habang si Leah ay sabay na humaharap sa magulong buhay pamilya at sa paglutas ng isang malaking kaso sa trabaho. Nang ang katarungan ay naging kasangkapan ng mga makapangyarihan, napilitan si Leah na ilantad ang lahat ng lihim, kahit na mga hulugan ito ng pagsasakripisyo ng mga pinakamahalagang bagay sa kanya. Ang kwento ay magpapatuloy sa pag-aaral sa laban ni Leah, kung saan kailangan niyang hanapin ang katotohanan, habang hinaharap ang mga pagtataksil sa pamilya at ipinagtatanggol ang katarungan sa trabaho. Ang mga labanan ng isip, mga hindi inaasahang sitwasyon, at mga dramatikong reaksyon ang bubuo sa isang kwentong hindi mahuhulaan. Kabanata 6, Pagbagsak ng maskara. Isang linggo ang lumipas, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Leah ang bigat sa kanyang dibdib. Sa tuwing titingnan niya si Andres, lalo lamang niyang nararamdaman na para siyang isang pyesa sa laro ng mga makapangyarihan. Napagtanto niya, hindi lamang ito isang laban sa loob ng pamilya. Ito rin ay isang matinding tunggalian sa pagitan ng mga ideal ng katarungan na lagi niyang pinaniniwalaan at ng mga taong gustong gamitin ang katarungan para sa kanilang pansariling ambisyon. Isang Biyernes ng hapon, habang si Leah ay abala sa mga papeles sa opisina, tumawag si Rafael. Leah, may bago akong impormasyon tungkol kay Elisa Cruz. Hindi lang siya reporter, kundi may malapit din siyang koneksyon sa ilang maimpluwensyang politiko sa industriya ng pinensya. Maaaring siya ang mahalagang koneksyon sa kaso ng korupsyon na iniimbestigahan mo. Ibinaba ni Leah ang telepono, pakiramdam niya ay parang may malaking bato na naalis sa kanyang puso. Hindi lang isang babaeng mamamahayag, kundi may mahalagang papel pa pala si Elisa sa isang network ng korupsyon. Alam niyang hindi simple ang mga pangyayari, ngunit ngayon, mas masakit pa ang katotohanan ito kaysa sa inaakala niya. Dala ang bagong impormasyon, nagpasya si Leah na harapin ng direkta si Elisa. Wala nang mga pahiwatig, wala nang mga mapanghamong tingin. Ibubunyag niya ang katotohanan at hindi hahayaang makatakas ang sinuman sa katarungan. Kabanata 7, Ang mapanghamong landas. Ng gabing iyon, pumunta si Leah sa isang eleganteng restaurant sa Makati, kung saan siya makikipagkita kay Elisa. Naghanda siyang mabuti, nakasuot ng simpleng itim na damit na nagpapakita ng kapangyarihan. Pagpasok pa lang, napansin agad ni Leah na nauna na si Elisa, kasama ang ilang lalaki. Nang makita si Leah, bahagyang nataranta si Elisa ngunit mabilis na tumayo. Ms. Santos, ikinararangal kong makilala ka, sabi ni Elisa. Kalmado ang boses ngunit puno ng pahiwatig. Umupo si Leah sa tapat niya, hindi inaalis ang tingin kay Elisa. Anong paliwanag ang gusto mong paniwalaan ko? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Pareho nating alam kung ano ang ginagawa natin, sabi ni Leah, puno ng hamon ang boses. Ngumisi si Elisa, ngunit hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano pa bang masasabi mo? Sa tingin mo hahayaan kitang manalo? Ang ginagawa mo, ang sinusubukan mong gawin ay mga walang saysay na hakbang. Hinding-hindi siya papanig sa iyo. Hindi natinag si Leah. Tama ka, hindi ko inaasahan na papanig siya sa akin. Pero lagi akong papanig sa katarungan. At hindi ka hahayaan ng katarungan na makatakas, Elisa. Kabanata 8, Ang halaga ng katarungan. Makalipas ang isang linggo,
Ipinagpatuloy ni Leah ang imbestigasyon at unti-unting nabunyag ang katotohanan. Hindi na maitago ni Andres ang lahat. Isang gabi, nang direkta siyang hinarap ni Leah, tinanong niya ito tungkol sa relasyon nito kay Elisa. Andres, ayoko nang makinig sa mga dahilan. Kung may kaunti kang respeto sa akin, sasabihin mo ang totoo. Yumuko si Andres, hindi makatingin sa kanya. Leah, nagkamali ako. Pero hindi ko na maibabalik ang nagawa ko. Si Elisa, siya lang ang nakakaintindi sa akin sa mahirap na panahong ito. Nakaramdam si Leah ng malakas na emosyon, ngunit hindi niya hinayaang madaig ng damdamin ang kanyang isip. Tinaksil mo ako, Andres. Pati na ang pamilyang ito. Pero hindi ako mapipigilan nitong lumaban. Hindi ko hahayaan siya, o ikaw, o sino man, nasaktan ang katarungan. Tumayo siya, tumalikod kay Andres, nagpas siyang hindi na magpapadala pa sa kahinaan nito. Tapos na tayo dito, Andres. Gagawin ko ang tama, kahit na mga hulugan ito ng pagkawala ng lahat. Kabanata 9, sabay na laban ng isip, sabay na laban ng puso kasabay nito. Ang kaso ng korupsyon na iniimbestigahan ni Leah ay umabot na sa mapagpasyang yugto. Natagpuan niya ang mga hindi maitatangging ebidensya tungkol sa pagkakasangkot ni Andres sa mga kaduda-dadaang transaksyon kasama ang mga politiko. Ngayong gabi, kailangan niyang harapin ang lahat ng taong nanlinlang sa kanya, kasama si Elisa, at hindi siya titigil hanggang maipatupad ang katarungan. Maingat na nagplano si Leah para mailantad ang lahat, ngunit bago pumasok sa huling laban, napagtanto niya na ang labang ito ay hindi lamang tungkol sa katarungan, kundi pati na rin sa pagpapanumbalik ng kanyang dignidad. Hindi hahayaan ni Leah na hilahin siya pababa ng pagtataksil, bagkus ay kailangan niyang patunayan na ang mga babae ay maaaring maging mas malakas sa lahat, kahit na nasaktan. Kabanata 10, ang huling desisyon ng gabing iyon, sa isang malaking press conference, tumayo si Leah sa entablado sa harap ng maraming tao, habang nakatutok sa kanya ang maliwanag na ilaw. Ang kanyang mga sinabi ay hindi lamang deklarasyon ng gyera laban sa mga nanlinlang sa kanya, kundi pati na rin isang panunumpa sa katarungan. Sa buhay na ito, minsan kailangan nating harapin ang pinakamasasakit na bagay para mahanap ang katotohanan. At ngayon, narito ako, hindi lamang para sa katarungan kundi para sa lahat ng isinakripisyo ko at ng mga taong tulad ko. Kabanata 11, ang lambat ng pag-ibig at katarungan. Ang pakikibaka ni Leah ay hindi lamang naganap sa kanyang opisina o sa mga tensyonadong paghaharap kina Andres at Elisa, kundi pati na rin sa loob mismo ng kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng basta na lamang naniniwala sa pag-ibig at romansa. Ang mahahabang gabi ng hindi pagtulog, ang mga tensyonadong imbestigasyon, ang mga pagtataksil ay nagpabago sa kanya. Posible bang magkaroon ng kapatawaran sa pagitan ng pag-ibig at katarungan? Bagamat ang tanging hangad niya ay maipatupad ang katarungan, hindi maitatanggi na ang mga alaala ni Andres at ang mga pagkakataong nangako itong magbabago ay malalim pa ring nakatatak sa isip ni Leah. Ang mga salita ng pagmamahal, ang mga mainit na yakap, ngayon ay mga anino na lamang sa kanyang kaluluwa. Ngunit alam ni Leah, hindi maaaring manatiling nakakulong sa nakaraan, lalo na't kailangan siya ng katarungan na lumaban ng mas matatag kaysa dati. Kabanata 12, pagtatapos ng isang bagong simula. Isang Lunes ng umaga, nakatanggap si Leah ng hindi inaasahang tawag mula kay Rafael. Mayroon siyang mahalagang balita na kailangan nilang pag-usapan kaagad. Sa pagkakataong ito, hindi ito bagong impormasyon tungkol kay Elisa o sa kaso ng korupsyon na iniimbestigahan, kundi isang babala. Ang mga taong nasa likod ng malaking kasong ito ay hindi lamang nais isantabi ang katarungan, may plano rin silang sirain ang reputasyon ni Leah. Kailangan niyang maging mas maingat kaysa dati. Kailangan nating magplano bago sila kumilos, sabi ni Rafael, may pag-aalala sa kanyang boses. Maaaring wala ng sapat na oras. Hawak ni Leah ang telepono, naging matalas ang kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang gumuho ang lahat. Masyado na siyang malayo narating,
at hindi maaaring umurong ang katarungan dahil lamang sa mga madidilim na balak. Nang araw ding iyon, nagpasya si Leah na magpatawag ng isang agarang pulong kasama ang kanyang team ng investigador. Alam niya na kung hindi sila kikilos ngayon, siya mismo at ang buong bansa ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Nakahanda na ang mga hindi maitatangging ebidensya tungkol sa pagkakasangkot ni Andres sa mga mapanlinlang na transaksyon. Ngayon, wala nang makakapigil sa kanya na ipatupad ang katarungan. Kabanata 13, ang huling hakbang sa isang mahalagang pagdinig sa korte, inilatag ni Leah ang lahat ng ebidensya at testimonya mula sa mga saksi. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran, hinarap niya ng direkta sina Elisa at Andres. Tahimik ang lahat sa silid, nakikinig sa bawat salita ni Leah, bawat akusasyon, bawat hakbang na inihanda niya upang talunin ang mga nagtaksil. Nakatayo roon si Andres, lito ang mukha, hindi makatingin kay Leah. Wala na ang kumpiyansa ni Elisa tulad ng dati. Nararamdaman niya ang determinasyon sa bawat titig ni Leah. Lahat ay nabunyag na, walang kinikilingan ang katarungan, at si Leah Santos mismo ang nanindigan sa labang ito. Alam nating lahat na ang katarungan ay hindi nagbabago para kaninuman, kamag-anak man o estranghero. At hindi ko hahayaan ang sino man na saktan ang katotohanan, kahit na kailangan kong isakripisyo ang lahat, sabi ni Leah, puno ng paninindigan ang kanyang boses. Kabanata 14, ang muling pagbangon pagkatapos ng madramang paglilitis. Nagtagumpay si Leah sa paglalantad ng mga gawaing corrupt ni na Andres at Elisa. Ngunit hindi rin kakaunti sa gobyerno ang humarap sa hindi inaasahang resulta. Naipatupad na ang katarungan, ngunit hindi ito naging madaling katapusan. Bumalik si Leah sa kanyang pamilya, ngunit hindi na tulad ng dati ang lahat. Natapos na ang kwento ng pag-ibig nila ni Andres, ngunit nagbukas ito ng bagong pinto. Napagtanto niya na walang sakripisyo ang walang kabuluhan kapag katarungan ang huling layunin. Kahit nawalan ng mga mahal sa buhay, nakamit ni Leah ang lagi niyang hinahangad, katarungan at paggalang sa sarili. Bagamat may mga sugat pa rin sa puso, alam ni Leah na magpapatuloy ang buhay. Pumasok siya sa isang bagong kabanata, hindi lamang bilang isang paiskal, kundi bilang isang babaeng mas malakas kaysa dati. Isang babaeng lumaban hindi lamang para sa katarungan, kundi para rin sa kanyang sarili. Kabanata 15, bukas na wakas ang kwento ni Leah Santos ay hindi lamang isang laban para sa katarungan, kundi isang paglalakbay din upang mahanap muli ang kanyang sarili. Makakapagsimula kaya siya ng bagong buhay pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan? Maaari kayang bumalik ang pag-ibig pagkatapos ng mga lumang sugat, o mananatili bang katarungan ang tanging prioridad sa kanyang buhay? Nananatiling bukas ang hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak, na ipatupad na ang katarungan at hindi siya nagpatalo. Kabanata 16, bagong yugto. Bagamat ang tagumpay sa katarungan sa paglilitis ay isang malaking pagbabago sa buhay ni Leah, hindi pa rin siya lubusang mapayapa. Matapos mabunyag ang katotohanan tungkol kina Andres at Elisa, napagtanto ni Leah na kahit na ibalik niya ang kanyang dignidad at katarungan, hindi pa rin maaaring bumalik sa dati ang lahat sa kanyang buhay. Ang kanyang relasyon sa pamilya at ang kanyang karera ay patuloy pa ring humaharap sa walang tigil na mga pagsubok. Hindi na si Leah ang babaeng madaling masaktan tulad ng dati. Naging simbolo siya ng lakas at katatagan. Ngunit naroon pa rin ang mga sugat sa puso, at hindi madaling maghilom ang mga ito. Gayunpaman, alam ni Leah na hindi maaaring manatiling umiikot sa nakaraan ang buhay. Sinimulan niyang buksan ang sarili sa mga bagong pagkakataon. Isang umaga sa opisina, habang sinusuri ni Leah ang mga bagong kaso, isang hindi inaasahang email ang lumitaw sa kanyang inbox. Ito ay isang imbitasyon na sumali sa isang pandaigdigang organisasyon para sa karapatang pantao. Ang imbitasyong ito ay mula sa isang kilalang non-government organization, NGO, at nais nilang si Leah ang mamuno sa isang malaking kampanya ukol sa katarungan at karapatang pantao. Nakaramdam si Leah ng pag-alon sa kanyang puso.
Ito ang pagkakataon para magsimula siya ng bagong kabanata sa kanyang karera, kung saan maaari siyang mag-ambag sa mas malalaking isyu sa labas ng kanyang bansa. Ngunit sapat ba ang kanyang tapang upang iwanan ang nakaraan at simulan ang isang bagong paglalakbay? Kabanata 17, Pagharap sa nakaraan. Ngunit bago magpasya, kailangan munang harapin ni Leah ang isang malaking pagsubok, ang huling pagkikita nila ni Andres. Kahit na nagpasya na siyang hiwalayan ito, nais pa rin ni Andres ng huling pag-uusap. Ito ay isang pag-uusap na hindi inaasam ni Leah, ngunit naiintindihan niya na kung hindi mareresolba ang relasyong ito, hindi siya makakausad. Anong gusto mo, Leah? Tanong ni Andres, puno ng pagod at pagkadismaya ang kanyang boses. Alam kong nagkamali ako, pero mapapatawad mo ba ako? Tumingin si Leah sa mga matang pagod ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit masyadong malalim ang mga sugat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Andres, sabi ni Leah, malamig ngunit matatag ang kanyang boses. Ang ginawa mo ay hindi mabubura ng paumanhin. Yumuko si Andres, hindi na nagsalita pa. Tumayo si Leah, hindi hinayaang manghina sa harap ng mga paumanhing iyon. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang sarili kong landas. Kabanata 18, Pagtanggap sa bagong pagkakataon. Dala ang matigas na desisyon, unti-unting humiwalay si Leah sa masasakit na alaala at pumasok sa isang bagong mundo. Tinanggap niya ang alok na sumali sa NGO at sinimulan ang bagong kampanya para sa karapatang pantao. Ang una niyang paglalakbay ay sa Mindanao, kung saan may mga isyu tungkol sa mga karapatan ng mga katutubong minorya na nalalabag. Doon, nakilala ni Leah ang isang grupo ng mga lokal na residente na nakikipaglaban upang protektahan ang kanilang mga karapatan mula sa mga kumpanyang nagmimina ng likas na yaman. Sa buong paglalakbay na ito, hindi lamang siya natuto tungkol sa mas malalaking isyu kundi naramdaman din niya ang koneksyon sa mga simpleng tao ngunit puno ng determinasyon. Hindi na namin kayang magtiis ng ganito, sabi ng isang lokal na babae kay Leah, may paninindigan sa kanyang mga mata. Kailangang maipatupad ang katarungan. Napagtanto ni Leah na ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa malalaking kaso kundi pati na rin sa bawat maliit na kwento ng mga ordinaryong tao. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, at alam niyang nasa tamang landas siya. Kabanata 19, Ang tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap sa mga sumunod na panahon. Hindi lamang ipinagpatuloy ni Leah ang trabaho sa NGO kundi sumali rin siya sa mga pandaigdigang komperensya tungkol sa karapatang pantao. Naging simbolo siya ng katatagan at ng pagnanais para sa katarungan hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit abala sa trabaho, hindi nakalimutan ni Leah ang kanyang dating kaibigan, si Rafael. Sa tuwing magkikita sila, nag-uusap sila tungkol sa mga bagong pag-unlad sa katarungan at karapatang pantao. Si Rafael ay laging naging kasama, ang taong tumulong kay Leah ng malaki sa mga mahihirap na yugto. Posible kayang mamukadkad ang isang bagong pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa, ngayong nalampasan na nila ang mga pagsubok ng nakaraan. Isang araw, magkasama sina Rafael at Leah sa isang flight pabalik ng Maynila. Leah, malaki na ang ipinagbago mo, sabi niya, tinitingnan si Leah na may paghanga. Talagang, ipinagmamalaki kita, ngumiti si Leah. Lahat naman ay maaaring magbago, Rafael. Ang mahalaga ay kung may lakas tayong harapin ang ating sarili at gawin ang mga tamang bagay. Kabanata 20, Isang bagong kinabukasan. Dala ang mga nakamit na tagumpay at matatag na mga hakbang sa landas ng katarungan, sa wakas ay natagpuan muli ni Leah ang kanyang sarili. Nalampasan niya ang mga sugat sa puso, muling itinayo ang kanyang karera, at nakahanap ng mga bagong layunin na tutunguhin. Bagamat hindi pag-ibig ang kanyang prioridad sa ngayon, napagtanto niya na ang katarungan at dignidad ay maaaring magbigay ng isang buhay na mas makabuluhan kaysa sa anumang bagay. At sa gayon, pumasok si Leah sa isang bagong kabanata, kung saan hindi lamang siya isang malakas na babae, kundi isang tunay na mandirigma ng katarungan. Kabanata 21,
bagong hangin mula sa ibang landas. Mabilis na lumipas ang panahon. Patuloy pa rin si Leah sa kanyang trabaho sa NGO, ngunit ang mga pangyayari sa nakaraan ay hindi kailanman tuluyang lumayo sa kanya. Sa tuwing haharap siya sa mahihirap na kalagayan sa mga lugar ng mga katutubong minorya, naaalala ni Leah ang sarili niyang walang tigil na pakikibaka para sa katarungan at sa kanyang dignidad. Naging isang malakas na simbolo siya sa komunidad, isang taong laging handang tumayo para ipagtanggol ang mga mahihina. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagi pa rin si Leah na nakakaramdam ng kakulangan. May bahagi sa kanya na laging naghahanap ng isang bagay na mas malaki. Kahit na ang katarungan at dignidad na ang nagtutulak sa kanya upang mabuhay, napagtanto niya na sa mga sandali ng katahimikan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Sa bawat pagdating niya sa bagong lugar, ang mga ngiti at mga tingin ng pasasalamat mula sa mga tao ay nagpapadama kay Leah na marami siyang nagawang mabuti. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag tahimik na ang mga lansangan, bumabalik sa kanyang isipan ang mga tanong na walang sagot. Nawalan siya ng pag-ibig, ngunit makakahanap pa kaya siya ng bago? Kabanata 22, isang hindi inaasahang pagkikita isang hapon. Habang naghahanda si Leah na umalis sa opisina pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang malalim ngunit pamilyar na boses ang narinig niya. Leah, si Andres ito. Bahagyang natigilan si Leah, hindi inaasahan na ito pa ang kusang makikipag-ugnayan pagkatapos ng matagal na panahon. Naghalong emosyon ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Kahit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin lubusang naghihilom ang sakit mula sa pagtataksil ni Andres. Ngunit pagkatapos ay isinantabi niya ang lahat ng iniisip. Anong kailangan mo? Tanong ni Leah. Kalmado ang boses. Gusto ko lang sanang makipagkita sa iyo, sabi ni Andres, seryoso ang tono. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi na nag-isip pa ng matagal si Leah. Sige, pero huwag mong isipin na babalik pa ako. Kabanata 23, pagbubukas ng pinto para sa mga bagong bagay na ganap ang pagkikita ni Leah at Andres isang gabi sa isang tahimik na coffee shop sa Makati. Ang maaliwalas at payapang lugar ay tila bahagyang nagpakalma sa magulong damdamin ni Leah. Ngunit nang makita niya si Andres, hindi pa rin niya maiwasan ang pagdududa. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang ginawa ko, no? Simula ni Andres, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Umupo si Leah sa tapat niya, matalim ang tingin. Sa tingin mo ba ganoon kadali yon kalimutan? Tumahimik siya ng matagal bago nagsalita. Patawad, Leah. Alam kong nasaktan kita, pero ayokong manatili tayong ganito kalayo sa isa't isa. Nanatiling tahimik si Leah. Ngunit ang mga sinabi nito ay hindi na tumagos sa kanya tulad ng dati. Natuto na siyang maging mas matatag. Hindi ko na kailangan ang paumanhin mo, Andres. May sarili na akong buhay at hindi na ako babalik sa nakaraan. Kabanata 24, bagong hamon isang buwan matapos ang pagkikita nila ni Andres, muling humarap si Leah sa isang bagong pagsubok. Isang malaking kaso na kinasasangkutan ng mga kumpanyang transnasyonal ang nasa kanyang pintuan. May kaugnayan ito sa malaking kumpanya ng pagmimina sa Mindanao, kung saan bumisita si Leah noon. Natuklasan niya na mayroong isang network ng mga koneksyon na sangkot sa pandaigdigang korupsyon. Sa pagkakataong ito, ang katarungan ay hindi lamang babangga sa mga tao sa Pilipinas kundi pati na rin sa malalaking organisasyon mula sa ibang bansa. Alam ni Leah na ito ang pinakamalaking laban sa kanyang karera, ngunit hindi siya maaaring umurong. Ang mga kumpanyang ito, ang mga pandaigdigang organisasyong corrupt na ito ay kailangang mailantad. Ngunit sapat ba ang lakas ni Leah upang harapin ang ganito kalakas na puwersa? Kabanata 25, pananatiling matatag sa harap ng buhay. Nagpatuloy ang investigasyon, at walang tigil ang pagdating ng mga pagsubok kay Leah. Kinailangan niyang harapin hindi lamang ang pagtutol mula sa mga makapangyarihang nasa anino kundi pati na rin ang pag-aalala mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Muling, nagsimulang bumalik ang pakiramdam ng kalungkutan.
Ngunit sa puso ni Leah, may apoy pa ring nagliliyab. Nawalan na siya noon ng mga pinakamahalagang bagay sa buhay, ngunit walang makakapigil sa kanya sa landas na kanyang pinili. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. At kahit anong pagsubok pa ang harapin, hindi titigil si Leah. Kabanata 26, ang huling pagkikita sa wakas, naging malinaw ang lahat. Sa huling paglilitis, gamit ang lahat ng nakalap na ebidensya, isinapubliko ni Leah ang mga malalaking pangalan sa likod ng kaso ng transnasyonal na korupsyon. Ang mga makapangyarihang tao ay nailantad, at nagtagumpay ang katarungan. Pagkatapos ng paglilitis, mag-isang tumayo si Leah sa labas ng korte, nakatingala sa kalangitan ng Maynila. Wala na ang mga takot o kalungkutan. Ginawa niya ang tama, at sa bawat hakbang, alam ni Leah na naging bahagi siya ng mas malaking pagbabago sa lipunan. At kahit magpatuloy ang buhay, hindi na muling naramdaman ni Leah ang kalungkutan. Natagpuan niya ang lakas sa kanyang sarili. Gaano man karami ang pagsubok sa buhay, natutunan niya na siya lamang ang makakalikha ng sarili niyang landas. Kabanata 27, Banta mula sa nakaraan. Bagamat isang malaking hakbang ang tagumpay sa malaking kaso, hindi mapigilan ni Leah na isipin ang mga bagay na iniwan niya. Muli, nagsimulang bumalik ang mga multo ng nakaraan. Matapos ipatawag ang lahat para harapin ang kaso ng korupsyon, ilang malalaking pangalan ang naaresto, ngunit may ilan pa ring hindi na ilalantad. Ang mga taong nasa likod ng kaso ay mas malaki pa kaysa sa mga nakita na niya. Isang gabi, habang pauwi si Leah mula sa isang pulong kasama ang kanyang team, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Narinig niya ang isang malalim at magaspang na boses, hindi niya makilala kung sino. Leah Santos, pinapayuhan kitang huwag nang lumampas pa. Kung ipagpapatuloy mo ang labang ito, tinitiyak ko sa iyo na ang mga minamahal mo ay hindi na magiging ligtas. Bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Marami na siyang hinarap na banta sa kanyang karera, ngunit ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganito kalinaw na panganib. Sa pagkakataong ito, hindi lamang katarungan ang nasa pagsubok kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Kabanata 28, ang hindi inaasahang laban kinabukasan, nagpasya si Leah na hindi magpapadala sa takot dahil sa banta. Ngunit alam niya, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay laban para protektahan ang mga mahal sa buhay. Tinawagan niya si Rafael at muling humingi ng tulong. Rafael, kailangan kong subaybayan mo ang mga koneksyon ng mga corrupt na kakalantad ko lang. Maaaring hindi sila titigil dito. Pumayag si Rafael at kasama si Leah, sinimulan nilang maghanap ng mga bagong bakas. Hindi nagtagal, natuklasan nila na may isang malaking grupo ng mga kriminal na nagsisikap manipulahin ang mga network ng negosyo at politika sa Pilipinas. Maaaring pinupuntirya nila ang mga taong lumalaban sa kanila, kasama na si Leah. Kabanata 29, pagbabalik ng dating kaibigan. Isang hapon, habang nakaupo si Leah sa kanyang opisina, isang anino ang lumitaw sa labas ng pinto. Tumingin si Leah at nakilala si Hugo, isang dating kaibigan na nakilala niya noong mga unang taon ng kanyang karera. Si Hugo ay isa sa iilang tao sa larangan ng batas na lubos na pinagkakatiwalaan ni Leah. Nakasama niya ito sa isang malaking kaso noon, ngunit pagkatapos noon, umalis na ito sa propesyon. "Kamusta, Leah?" sabi ni Hugo, mahinahon ang boses ngunit hindi maitago ang pag-aalala. "Nabalitaan ko ang mga pinagdadaanan mo, at sa tingin ko kailangan mo ng tulong." Tinitigan siya ni Leah sandali bago nagsalita, "Bakit ka narito? Akala ko hindi na tayo nag-uusap pagkatapos ng kasong iyon." "Tama ka," tumango si Hugo, "pero naisip kita at nakita ko na kung wala ako, magkakaproblema ka ng malaki. Pinupuntirya ka nila, at matutulungan kita rito." Hindi matanggihan ni Leah ang tulong mula sa dating kaibigan. Sa sitwasyong ito, kailangan niya ang lahat ng suportang makukuha niya. Kabanata 30, papalaking panganib na ipatupad na ang katarungan.
ngunit ang banta mula sa mga nasa likod ng korupsyon ay hindi pa tapos. Naramdaman ni Leah ang matinding tensyon habang lalong nagiging komplikado ang mga investigasyon. Unti-unting nabubunyag ang impormasyon tungkol sa pandaigdigang grupo ng kriminal, at lahat ay tumuturo na ang mga taong ito ay hindi lamang nagmamanipula ng mga usaping pinansyal kundi nagbabanta rin sa buhay ng mga taong sangkot. Isang hating gabi, umuwi si Leah at natuklasang bukas ang pinto ng kanyang bahay. Agad siyang pumasok. Bumibilis ang tibok ng puso. Ngunit walang nawala. Mayroon lamang isang mensahe na iniwan sa kanyang mesa, nakasulat kamay, malapit na kami. Hindi ka makakatakas. Kabanata 31, ang huling pagtutuos. Wala ng oras si Leah para mag-alinlangan. Nagpasya siyang ilantad muli ang kasong ito, hindi lamang sa mga korap sa loob ng bansa kundi pati na rin sa mga pandaigdigang organisasyon. Nakipag-ugnayan siya sa mga internasyonal na ahensya ng pagpapatupad ng batas at kasama nila, bumuo ng plano para hulihin ang mga nasa likod, sa kabila ng anumang panganib. Kasama sina Rafael, Hugo, at ang kanyang team, naghanda si Leah para sa isang malaking paghaharap. Isang plano ang binuo, at sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa kanila. Kabanata 32. Ang huling pangako. Dumating ang mahalagang araw, nang sabay-sabay na sinalakay ng mga internasyonal na puwersa ang mga pasilidad ng grupo ng kriminal. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Andres, hindi na bilang dating asawa kundi bilang isang lalaking humarap sa korte bilang mahalagang saksi. Naroon siya, puno ng pagsisisi ang mga mata, ngunit mayroon pa kayang pagkakataon para sa isang bagong buhay sa pagitan nila. Lagi kang malakas, Leah, sabi ni Andres, mahina ang boses na parang hangin. Sana lang ay hindi ka na dumanas pa ng karagdagang sakit. Tiningnan siya ni Leah sandali, saka marahang sumagot, tapos na tayo matagal na, Andres. Ngayon, maaari ko na lamang ipagpatuloy ang aking landas. Kabanata 33, bagong hakbang. Sa wakas, nabunyag at naaresto ang pandaigdigang grupo ng kriminal. Naipatupad ang katarungan, at bagamat hindi na maibabalik ni Leah ang nakaraan, nagawa niya ang lagi niyang hinahangad, ang lumikha ng pagbabago. Ang kwento ni Leah ay hindi lamang tungkol sa laban sa batas, kundi tungkol sa lakas ng isang babaeng hindi tumitigil sa pakikipaglaban para sa mga prinsipyong pinaniniwalaan niya. Ang katarungan ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang paglalakbay na hindi natatapos. Kabanata 34, ang investigasyong transnasyonal. Halos isang taon nang tumatakbo ang investigasyon ni Leah, at hindi siya tumigil sa pakikipaglaban upang mailantad ang mga korap. Ang mga ebidensyang nakalap niya sa buong panahong iyon ay lalong tumuturo sa isang komplikadong network ng krimen na transnasyonal. Ang mga nasa likod ng kasong ito ay hindi lamang mga kriminal sa loob ng bansa. Nabunyag ang mga internasyonal na koneksyon at kinailangan ni Leah na labanan hindi lamang ang mga nasa Pilipinas kundi pati na rin ang mga may malaking impluwensya sa mga pandaigdigang institusyong pinansyal. Sa isang agarang pulong kasama ang kanyang team, napagtanto ni Leah na hindi ito isang ordinaryong kaso ng korupsyon. Humaharap tayo sa isang sistema ng krimen na malalim nang nakapasok sa pandaigdigang politika at pinansya. Kung hindi tayo mag-iingat, tayo ang unang mapapabagsak, sabi niya, puno ng determinasyon ang boses. Kabanata 35, magulong mga ugnayan tungkol kay Andres. Bagamat hiwalay na sila, hindi pa rin maiwasan ni Leah ang magkasalungat na damdamin. Ang mga sinabi ni Andres ay bumabalik pa rin sa kanya sa mga sandali ng katahimikan. Ngunit napagtanto niya na ang pag-ibig sa nakaraan ay hindi siya maaaring hilahin pabalik. Isang gabi, pinuntahan ni Rafael si Leah. Nakatanggap siya ng isang misteryosong mensahe mula sa hindi kilalang source, at naglalaman ito ng mahalagang tanong, kaya bang patawarin ni Leah ang kanyang sarili, kung ang lahat sa paligid niya ay puro kasinungalingan lamang. Kabanata 36, pagkawala ng kontrol. Hindi inaasahan ni Leah na ganito kalaki ang mga sabwatan sa likod ng kaso ng korupsyon. Bagamat nagtagumpay siya sa paglalantad ng mga korap sa gobyerno,
Sa tuwing iisipin niyang malapit na siya sa katapusan, isang bagong lihim ang lumilitaw, humihila sa kanya sa isang paikot-ikot na walang katapusan. Isang hapon, habang sinusuri niya muli ang mga dokumento sa kanyang opisina, tumawag si Rafael. Bahagyang tensyonado ang kanyang boses, hindi tulad ng dati. Lia, kakakuha ko lang ng agarang impormasyon. Mukhang naloko tayo. May source akong nagsabi na isa sa mga mahahalagang saksi ay binabantaan at hindi na makapagpatuloy sa pagbibigay ng impormasyon sa atin. Anong nangyari? Tumingin si Lia, umakyat ang kaba sa kanyang dibdib. Gaano kalala ang banta sa kanila? Hindi ko sigurado, pero sinabi ng source na nakahanap sila ng paraan para piliting manahimik ang saksing ito. At siya ang mahalagang koneksyon sa buong kasong ito, patuloy ni Rafael. Kailangan kitang pumunta agad. Wala nang ibang pagpipilian si Lia. Kailangan niyang harapin ang mga bagong hamon, kahit hindi niya alam kung makakayanan niyang malampasan ang bagyong ito. Umalis siya sa opisina, puno ng pag-aalala at determinasyon. Kabanata 37, Paghula sa kamatayan. Pagdating ni Lia sa tagpuan, isang lumang bahay sa labas ng Maynila, nakita niya ang anino ni Andres na naghihintay. Tiningnan siya nito, seryoso ang mukha. Dumating ka na, mahinang sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lia, hindi maitago ang lamig sa kanyang boses. Akala niya hindi na niya kailangang makita pang muli si Andres. Hindi mo alam, pero sa tingin ko kailangan mong malaman ito. Tiningnan ni Andres si Lia na may pag-aalala. Siya, si Elisa, hindi lang siya isang reporter. Bahagi siya ng grupong kriminal na hinahanap mo. Natigilan si Lia, parang huminto ang lahat sa loob ng ilang segundo. Si Elisa, na inakala niyang karibal lamang sa pag-ibig, ay mas mapanganib pa pala kaysa inaakala niya. Hindi lang si Andres ang naloko. Pati si Lia, kasama ang buong karera at tiwala niya, ay nasangkot sa isang network na hindi niya namamalayan. Tama ba ang narinig ko? Bahagi siya sa plano na pabagsakin ang gobyerno, at matagal na itong nagsimula. Guguho ang lahat, Lia, patuloy ni Andres, bumaba ang tono ng kanyang boses. Ayaw kitang madamay, pero, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi agad sumagot si Lia. Nag-ulo ang lahat sa kanyang isipan. Kailangan niyang harapin ang katotohanang hindi lamang siya lumalaban para sa katarungan kundi kailangan din niyang protektahan ang sarili mula sa mga tusong taong gumamit sa kanya. Tumingin siya sa mata ni Andres, saka bumantong hininga. Sa tingin mo maniniwala ako sa iyo, sabi ni Lia, puno na ng pagdududa ang kanyang boses. At anong gusto mo sa akin? Gusto ko lang, huwag mong hayaang mapunta ka sa gitna ng laban na ito. Lahat ng ginawa ko, ay para protektahan ka. Sagot ni Andres, mahina ang kanyang boses. Ngunit hindi na mapagkakatiwalaan ni Lia ang mga salita nito. Alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang labang ito ng mag-isa, gaano man kasakit ang katotohanan tungkol kina Elisa at Andres. Kabanata 38, Paparating na unos. Lalong naging komplikado ang investigasyon. Natuklasan ni Lia na si Elisa at ang pandaigdigang grupo ng kriminal ay hindi lamang may impluwensya sa Pilipinas kundi may koneksyon din sa malalaking institusyong pinansyal, mga nasa likod ng pagbili ng kapangyarihan, pagmamanipula sa mga politiko, at may ugnayan pa sa ibang mga pandaigdigang organisasyon. Nakabuo sila ng isang matatag na network at may pangmatagalang estratehiya. Ngunit nakakuha si Lia ng isang mahalagang lead mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Isang tao sa grupo ni Elisa ang nagsisi at nagpas siyang makipagtulungan sa pulisya. Nag-iwan siya ng mahalagang mensahe para kay Lia, hindi sila titigil. Kung hindi ka kikilos ngayon, marami pang buhay ang mawawala. Napagtanto ni Lia na nauubos na ang oras. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa katarungan, kundi laban para mabuhay. Sinimulan niyang bumuo ng isang mapagpasyang plano ng pagkilos. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang mga taong ito at magdulot pa ng karagdagang pagkawasak. Nakipag-ugnayan si Lia kina Rafael, Hugo,
at maging sa mga internasyonal na ahensya upang isagawa ang plano ng paghuli sa grupo ng kriminal. Kabanata 39, ang paglusob ng katarungan. Pagkatapos ng isang buwang paghahanda, nagsimula ang huling laban. Isang hating gabi, habang tahimik na isinasagawa ng mga internasyonal na kriminal ang kanilang pinakamalaking transaksyon, biglang sinalakay ni Leah at ng kanyang team ang kanilang mga pasilidad. Naganap ang mga tensyonadong habulan sa iba't ibang lugar. Maipapatupad kaya ang katarungan kung lahat ng baraha ay laban kay Leah? Ang pag-atake ay isang perpektong koordinasyon sa pagitan ng mga internasyonal na puwersang panseguridad at ng team ni Leah. Bawat hakbang ni Leah ay maingat na kinakalkula. Alam niyang ito na ang magiging pinakamalaking paghaharap sa kanyang karera. Nang gabing iyon, ilang pinuno ng grupo ng kriminal ang nahuli, ngunit ang nasa pinakalikod ay hindi pa rin nagpapakita. Kabanata 40, mula sa madilim na landas tungo sa liwanag nagpatuloy ang investigasyon, at pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabaho, sa wakas ay nahuli ang mga pinuno ng grupo ng kriminal. Si Elisa at ang kanyang mga kasabwat ay nailantad sa harap ng katarungan. Gayunpaman, naroon pa rin ang banta mula sa mga nagtatago sa anino, at alam ni Leah na ang landas sa hinaharap ay hindi kailanman magiging madali. Ang kwento ni Leah ay hindi lamang nagtapos sa tagumpay sa harap ng batas, kundi isa ring paglalakbay upang mahanap muli ang sarili. Napagtanto niya na ang karera sa katarungan ay hindi lamang puro tagumpay kundi puno rin ng sakit at sakripisyo. Marami siyang nawala, ngunit natagpuan din niya ang lakas sa kanyang sarili. Nang tumayo siya sa harap ng korte, na ang lahat ng ebidensya at katotohanan ay nailantad na, buong pagmamalaki niyang tiningnan ang mga taong dating humamon sa kanya na ngayon ay kailangang pagbayaran ang kanilang mga ginawa. At kasama ang mga taong nanatili sa kanyang tabi, sina Rafael, Hugo, at ang mga tunay na kaibigan, alam ni Leah na bagamat tapos na ang labang ito, magpapatuloy ang kanyang buhay na may mas malaking misyon. Kabanata 41, ang pagkakataon ng kapangyarihan. Nakatayo si Leah sa harap ng isang pamilyar na mukha, ngunit hindi na ito ang mukhang nakita niya sa nakaraan. Nagbago na si Andres. Wala na ang malakas, kumpiyansang lalaki, na may mga pangako, ngayon ay pagkadismaya at kawalan na lamang ng pag-asa ang natitira sa kanya. Bagamat tuluyan na siyang bumitaw, ang pagkikitang ito ay nagparamdam kay Leah na ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi pa lubusang naghihilom. Talaga bang nagawa mo ang lahat ng iyan? Tanong ni Andres, puno ng pagdududa ang kanyang boses, ngunit may bahid din ng paghanga. Tiningnan ni Leah ang kanyang mga mata, ang mga damdaming matagal nang lumubog sa kaibuturan ng kanyang puso ay tila muling umahan. Ngunit hindi niya hinayaang maapektuhan nito ang kanyang desisyon. Hindi ko ginawa ang lahat ng ito para sa iyo. Ginawa ko ang lahat para sa katarungan. At wala na akong kailangang sabihin pa sa iyo. Yumuko si Andres, at sa wakas ay bumantong hininga, naiintindihan ko. Tumalikod si Leah. Hindi na lumingon pa. Matagal na niyang napagpasyahan na walang makakahila sa kanya pababa. At ang halagang kailangang bayaran ni Andres para sa kanyang mga ginawa ay naipatupad na. Kabanata 42, mga lumang landas. Mga bagong paglalakbay kasabay nito. Hindi pa tapos ang investigasyon sa mga transnasyonal na organisasyong kriminal. Nahuli na si Elisa, ngunit hindi lamang siya ang nasa likod ng malaking sabwatang ito. Ang mga tunay na utak ay hindi pa natutuklasan. Napagtanto ni Leah na kung hindi siya magpapatuloy sa paghahanap, maaaring marami pang buhay ang muling mawala. Nagpasya si Leah na umalis ng Pilipinas upang maghanap ng mga bagong lead. Nagplano siyang dumalo sa isang pandaigdigang komperensya tungkol sa karapatang pantao sa Geneva. Ang layunin ay hindi lamang makilahok sa mga debate, kundi upang makahanap ng mga bakas na may kaugnayan sa organisasyong kriminal na pumupuntirya sa mga taong tulad niya. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang laban, kahit na mga hulugan ito ng muling pagharap sa mga malulupit at walang awang kalaban. Sa Geneva, nakilala ni Leah ang maraming aktivista, mga organisasyon ng karapatang pantao, at mga maimpluwensyang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Nakahanap siya ng suporta mula sa kanila, ngunit napagtanto rin niya na ang mga nasa likod ng malalaking organisasyong kriminal ay hindi lamang simpleng mga masasamang tao kundi mga taong may malaking impluwensya sa pandaigdigang politika at ekonomiya. Kabanata 43, Bagong Alon Rebolusyong Ligal Pagbalik sa Maynila, nagpasya si Lia na hindi lamang ipagpatuloy ang investigasyon kundi palawakin din ang kanyang gawain. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang paghuli sa mga nagkasala, kundi pati na rin ang pagbabago sa buong sistema. Sinimulan niyang maglunsad ng isang kampanya para sa reformang legal sa Pilipinas, kung saan ang mga kaso ng korupsyon ay matagal nang nakaugat sa sistema ng batas. Nagtayo si Lia ng isang non-profit na organisasyon na naglalayong tulungan ang mga biktima ng hindi makatarungang sistema ng batas. Nakipagtulungan siya sa mga abogado at eksperto upang itaas ang kamalayan tungkol sa mga karapatan ng mamamayan at baguhin ang mga prosesong legal upang maiwasan ang mga kaso ng korupsyon sa hinaharap. Isa sa mga unang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na organisasyon upang lumikha ng isang pandaigdigang dialogo tungkol sa katarungan at karapatang pantao. Ang mga pagpupulong na ito ay hindi lamang upang lutasin ang mga problema ng Pilipinas kundi upang makipagtulungan din sa ibang mga bansa sa paglaban sa korupsyon at pagpapabuti ng pandaigdigang sistema ng batas. Kabanata 44, Bagong Ugnayan Pagtuklas sa Sarili. Habang umuunlad ang gawain ni Lia, nagsimula niyang mapagtanto na ang kanyang ginagawa ay hindi lamang paglilingkod sa katarungan kundi isa ring paraan ng paghilom sa sarili. Ang pagharap sa mga hamon, pagharap sa pagtataksil, at pakikipaglaban sa mga puwersang nasa anino ay hindi lamang nakatulong sa kanya na manatiling matatag kundi nakatulong din sa kanya na mas maunawaan ang sarili. Nagsimula si Lia na magkaroon ng mas malalalim na pag-uusap kay Rafael. Nasa tabi niya ito sa lahat ng mahihirap na taon, at ang relasyon nila ngayon ay iba na. Hindi na lamang sila magkatrabaho. Sila na ngayon ay matalik na magkaibigan, laging sumusuporta sa isa't isa sa lahat ng sitwasyon. Isang gabi, habang nagkakape sila sa isang tahimik na lugar, tiningnan ni Rafael si Lia nang may banayad na tingin. Lia, naisip mo na ba kung maaari kang makahanap ng kaligayahan sa labas ng katarungan? Tanong niya, malalim at mainit ang kanyang boses. Bahagyang ngumiti si Lia, tumingin sa labas ng bintana. Siguro. Pero ang kaligayahan ay hindi laging dumarating ng madali. Masyado nang marami akong nawala para makatayo rito. Katarungan ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Marahang tumango si Rafael, nauunawaan ang determinasyon sa mga salita ni Lia. Ngunit marahil, ang tunay na kaligayahan ay magmumula sa pagbabago sa loob mismo niya. Kabanata 45, Ang huling desisyon. Tila walang katapusan ang laban ni Lia, ngunit hindi na niya nararamdaman ang pag-iisa. Ang mga matalik na kaibigan, kasamahan, at mga sumusuporta sa kanya ang tumulong sa kanya na magpatuloy sa landas na ito. Isang umaga, habang sinusuri ni Lia ang mga dokumento tungkol sa mga reformang legal, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa isang lihim na source. May impormasyon ako tungkol sa mga taong nasa likod ng kasong iniimbestigahan mo, sabi ng boses. Sa telepono, may bago silang plano. Kung hindi ka kikilos agad, marami pang susunod na mapapahamak. Dumating ang impormasyong ito na parang isang malaking dagok kay Lia. Ang mga nasa likod ng malaking sabwatan ay hindi pa lubusang nabubunyag, at ngayon ay may mas mapanganib pa silang mga plano. Kailangang gumawa si Lia ng huling desisyon. Kaya ba niyang ipagpatuloy ang labang ito ng mag-isa, o hahanap siya ng paraan upang mabago ang sistema ng batas magpakailanman? Kasama ang lahat ng sumuporta sa kanya sa buong paglalakbay, nagpasya si Lia na hindi lamang ito isang personal na laban kundi isang pakikibaka para sa lahat ng nais makita ang katarungang naipatutupad sa buong mundo. Kabanata 46, Muling paglalantad ng mga maskara. Nagpatuloy ang laban, ngunit hindi na ito simple. Bagamat nakamit ni Lia ang mga makabuluhang hakbang sa pagbuwag sa network ng korupsyon, sa sandaling inakala niyang kontrolado na niya ang lahat, nagsimulang lumitaw ang mga natitirang lihim.
Ang mga taong nasa likod ng malaking kasong ito ay hindi lamang mga kriminal kundi may mga malalaking impluwensya rin sa pandaigdigang politika at pinensya. Nakalatag na ang lambat ng krimen sa lahat ng dako, at napagtanto ni Leah na siya lamang ay hindi sapat ang lakas upang harapin ang buong makinang ito. Matapos ang misteryosong tawag mula sa source noong nakaraang araw, nagsimulang maghinala si Leah na mayroong isang tao sa loob na nagtaksil sa kanya. Ang mga dokumentong nakalap niya, ang mga ebidensyang ginamit niya ay maaaring manipulahin. Si Rafael, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tanging mapagkakatiwalaan ni Leah sa sandaling ito. Ngunit hindi maiwasan ni Leah na makaramdam ng pagkalito dahil ang ilang mga huling tawag mula kay Rafael ay tila malabo. Posible kayang magkaroon ng pagtataksil mula sa kaibigang inasahan niya sa buong paglalakbay na ito. Kabanata 47, Pagharap sa pagtataksil. Nagpasya si Leah na harapin si Rafael upang malaman ang katotohanan. Hiniling niyang makipagkita ito sa kanya agad sa isang pamilyar na coffee shop sa Maynila. Bagamat puno ng pag-aalala ang puso, nagpasya pa rin si Leah na hindi hayaang pangunahan siya ng pagdududa. Ang isang tapat na pag-uusap ay maaaring lumutas sa lahat ng gusot. Rafael, simula ni Leah, bumaba ang kanyang boses. Kailangan kong malaman ang isang bagay. Sinabi mo sa akin na magkasama tayong nagtatrabaho, ngunit naghihinala ako na may isang tao sa atin na hindi naging tapat. May itinatago ka bang impormasyon sa akin? Nanahimik si Rafael ng matagal, nakatingin ang mga mata sa tasang kape sa harap niya. Leah, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, maaaring nakagawa ako ng isang pagkakamali. Pero hindi ko hahayaang ipagpatuloy mo ang landas na ito nang hindi mo alam ang katotohanan. Tumingin si Leah, puno ng paghihinala ang mga mata. Katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Rafael, saka sa wakas ay nagsalita, huwag mo akong intindihin ng mali, Leah. Gusto ko lang na protektahan ka. Masyadong mapanganib ang hinaharap mo. Pero, hindi ko makayanan na patuloy kang sumusuong sa labang ito. Nakikipaglaban ka sa mga taong kayang baguhin ang buong sistema ng bansa. Hindi tayo mananalo, Leah. Tinitigan ni Leah ng diretso si Rafael. Kaya gusto mong sumuko ako. Yumuko si Rafael, hindi na makapagsalita. Nakaramdam si Leah ng matinding pagkabigla, ngunit hindi niya hinayaang manghina. Tumayo siya, nagsalita ng may matigas na boses, kung iyan ang desisyon mo, hindi ko hahayaang hilahin ako pababa. Ang katarungan ay hindi kailanman matatalo, at hindi ako susuko. Kabanata 48, ang network laban sa katarungan. Bagamat nasaktan si Leah sa pagtataksil ni Rafael, wala siyang oras na sayangin ang emosyon dito. Nagpatuloy ang imbestigasyon, at alam niyang hindi titigil ang mga kriminal na nasa likod ng kasong ito. Sinimulan ni Leah na hanapin ang mga koneksyon sa mundo ng politika, pinensya, at maging sa mga pandaigdigang organisasyon upang matukoy ang mga tunay na kriminal. Isa sa mga mahahalagang lead na natuklasan niya ay ang ugnayan sa pagitan ng malalaking kumpanyang pinansyal at ng mga kriminal na naimbestigahan na. Natagpuan niya ang mga ninakaw na dokumento mula sa mga internasyonal na pagpupulong, mga kadudad-ang transaksyon na kinasasangkutan ng mga bangkong transnasyonal. Hindi na lamang ito isang laban sa batas. Napagtanto ni Leah na nakikipaglaban siya sa isang pandaigdigang network ng kapangyarihan kung saan kahit sino, pati na ang mga maaaring nagtatrabaho sa gobyerno, ay maaaring magamit. Upang manalo, kailangan niya ng tulong mula sa mga internasyonal na puwersa at mga kakampi mula sa mga organisasyong laban sa korupsyon. Kabanata 49, ang pandaigdigang laban. Hindi maaaring manatiling tahimik. Nagpasya si Leah na makipagtulungan sa mga pandaigdigang organisasyong laban sa korupsyon, kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa maraming bansa upang salakayin ang mga internasyonal na network ng krimen na ito. Sinimulan niyang dumalo sa mga internasyonal na pagpupulong, kung saan nagaganap ang mga negosasyon sa pagitan ng mga bansa tungkol sa karapatang pantao at paglaban sa korupsyon.
Sa isang mahalagang kumperensya laban sa korupsyon na ginanap sa Geneva, nakilala ni Lia ang mga ekspertong legal, mga aktivista ng karapatang pantao, at mga pinuno ng mga organisasyong laban sa korupsyon. Sa buong pagpupulong, patuloy na nagbigay si Lia ng impormasyon at ebidensya upang ipaglaban ang katarungan, ngunit nagsimulang maunawaan ng mga pinuno ng malalaking organisasyon na ang problema ay hindi lamang korupsyon sa loob ng bansa, kundi pati na rin ang pagmamanipula ng mga transnasyonal na organisasyon ng kapangyarihan. Dito, nakatanggap si Lia ng malakas na suporta mula sa isang bagong kakampi, si Mikhail, isang eksperto sa pandaigdigang pinensya, na may mga koneksyon sa maraming malalaking organisasyong legal at pinansyal sa buong mundo. Tinulungan ni Mikhail si Lia na bumuo ng isang pandaigdigang estratehikong plano upang palakasin ang laban kontra sa mga puwersang nasa anino. Kabanata 50, Wakas na hindi pa wakas sa wakas, sabay-sabay na sinalakay ng mga internasyonal na ahensyang legal ang mga pandaigdigang grupo ng kriminal, sa tulong ng mga ahensya ng investigasyon sa loob ng bansa. Ang mga nasa likod ng pinakamalaking sabuatan ay nabunyag at nahuli. Si Elisa, bagamat nahuli na, ay marami pa ring mga lead na hindi pa nalilinaw tungkol sa mga malalaking organisasyong may kaugnayan. Ang mga pandaigdigang institusyong pinansyal na nasa likod ng korupsyong ito ay umiiral pa rin, at nagpapatuloy ang laban ni Lia. Bagamat na ipatupad ang katarungan sa ilang kaso, naiintindihan ni Lia na ang labang ito ay hindi kailanman magtatapos. Tumingin siya sa hinaharap na may bagong determinasyon, na pagtatantong ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang hihinto rito. Ang kwento ni Lia ay hindi pa tapos. Ang katarungan ay magpapatuloy na maging isang walang tigil na laban, kung saan kailangan niyang laging manatiling matatag, hindi lamang para sa lipunan kundi pati na rin para sa kanyang sarili. Kabanata 51, Paglalakbay patungo sa network ng krimen. Pagkatapos mahuli ang mga pinuno ng organisasyong kriminal, hindi mapigilan ni Lia na isipin ang mga natitira pa. Si Elisa, bagamat nahuli na, ay may hawak pa ring mahalagang lihim na hindi maaaring balewalain ni Lia. Ang paglalakbay ni Lia ay hindi kailanman naging madali, at hindi niya maaaring hayaan ang sarili na tumigil habang may mga koneksyon pang hindi napuputol. Isang umaga, nakatanggap si Lia ng agarang tawag mula kay Mikhail. Nakatuklas siya ng mahalagang impormasyon, ang grupong kriminal na ito ay hindi lamang kumikilos sa Pilipinas kundi may network din sa buong mundo, na may mga koneksyong umaabot mula Europa hanggang Hilagang Amerika. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ni Elisa. Hindi lamang siya isang simpleng reporter. Siya ang koneksyon patungo sa mga pandaigdigang institusyong pinansyal, at kung hindi tayo kikilos agad, malamang na mapalampas natin ang pagkakataong tuluyang mawasak ang network na ito, sabi ni Mikhail kay Lia sa telepono. Alam ni Lia na hindi na ito isang simpleng laban. Ito ay isang pandaigdigang digmaan, at kung hindi kikilos ng mabilis, mag-iiwan siya ng malaking puwang para sa mga nasa likod. Kailangan nating magkita. Maghahanda ako para sa susunod na pag-atake, tiyak na sabi ni Lia. Kabanata 52, Paglalatag ng bitag. Nagpasya si Lia na gumawa ng isang hakbang na mas matapang kaysa dati. Sila ni Mikhail ay nagsimulang magplano upang sundan ang mga lead na iniwan ni Elisa. Alam niyang tanging sa pamamagitan lamang ng paglalantad kay Elisa mula sa kadiliman niya maaaring salakayin ang mga mapanganib na tao sa likod ng korupsyon. Sa panahong ito, isang malaking kaganapan ang nagaganap sa Singapore, isang pandaigdigang komperensya sa pinensya, kung saan nagtitipon ang mga pinuno ng pandaigdigang pinensya. Ito ang pagkakataon para kay Lia na makapasok sa network na ito at maghanap ng mahahalagang impormasyon. Si Mikhail, gamit ang kanyang malawak na koneksyon sa mundo ng pinensya, ay tinulungan si Lia na makakuha ng tiket para makadalo sa kaganapang ito. Hindi lamang tayo magiging mga tagamasid. Kailangan nating kumilos. Ang pagkakataong ito ay maaaring hindi na maulit pa, sabi ni Mikhail habang naghahanda sila sa pag-alis. Nakasuot si Lia ng eleganteng damit pang opisina, dala ang isang detalyadong plano.
Alam niya na kung magtatagumpay siya sa pagpasok sa kaganapang ito, magbabago ang lahat. Maaari niyang matagpuan ang mga bakas na magtuturo sa utak ng lahat mga taong mas maimpluwensya pa kaysa sa inaakala niya. Kabanata 53, Pandaigdigang Laro ng Ajedrez sa Pandaigdigang Kumperensya sa Pinensya sa Singapore, nakipagkita sina Leah at Mikhail sa mga opisyal sa Pinensya, mga internasyonal na mamumuhunan, at mga pinuno ng malalaking organisasyon. Gayunpaman, isa sa mga taong partikular na tinutukan ni Leah ay si Klaus Richter, isang Alemang tycoon sa Pinensya, na may malapit na kaugnayan sa maraming kadudad-dadang transaksyon sa industriya ng Pinensya. Naghanda si Leah ng isang mapanganib na plano. Nagpasya siyang lapitan si Klaus, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Ginamit niya ang impormasyong nakalap ni Mikhail upang bumuo ng isang kwento na magpapapaniwala kay Klaus na siya ay bahagi ng grupong kriminal na naghahanap ng pakikipagtulungan dito. Sa isang hapunan sa kumperensya, lumapit si Klaus kay Leah, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata ngunit may interes din. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit nararamdaman kong maaari tayong magtulungan, sabi ni Klaus na may mapanghamong tono. Nanatiling kalmado si Leah, alam sa puso niyang isang maling hakbang lamang ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Sumagot siya ng may bahagyang ngiti, sa tingin ko, marami tayong maaaring makamit ng magkasama. Kabanata 54, Paglalantad sa network kinabukasan, isinagawa ni Leah at Mikhail ang susunod na hakbang sa plano. Nakuha nila ang ilang mahahalagang dokumento mula sa isang pagpupulong ni Klaus kasama ang ibang mga kasosyo sa Pinensya. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang naglantad ng mga kadudad-dadang transaksyon kundi nagbunyag din ng mga lihim na ugnayan sa pagitan ng mga pandaigdigang institusyong pinansyal at ng mga transnasyonal na grupong kriminal. Gayunpaman, habang naghahanda si Leah na umalis sa kaganapan, napagtanto niyang sinusundan siya. Isang itim na kotse ang nakaparada sa harap ng hotel kung saan siya tumutuloy. Naunawaan ni Leah na natuklasan na siya. Hindi sinabi lahat ni Elisa ang katotohanan, at hindi na siya maaaring manatiling ligtas. Wala nang ibang pagpipilian si Leah kundi kumilos kaagad. Kailangan niyang harapin ang mga nasa likod at hindi maaaring hayaang mailagay siya sa alanganin. Dala ang mahahalagang dokumento. Tinawagan ni Leah si Mikhail at nagplano silang umalis ng mabilis. Kabanata 55, Ang huling pagtutuos sina Leah, Mikhail, at ilang kakampi mula sa mga pandaigdigang organisasyon ay mabilis na naghanda para sa isang pagsalakay sa mga pasilidad ni Klaus at ng mga nasa likod nito. Natukoy nila na ito na ang huling pagkakataon upang lutesin ang buong problema, at ang labang ito ang magpapasya sa kapalaran ng buong mundo. Nang salakayin ng grupo ni Leah ang pandaigdigang sentro ng Pinensya ni Klaus, nakalap na ang lahat ng ebidensya at nagsimula na ang pagkilos. Ang mga kriminal na matagal nang tinutugis ni Leah at ng kanyang team ay hindi na makakatakas. Naramdaman niya ang tensyon sa paligid, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Nang matapos ang pagsalakay, tumayo si Leah sa harap ni Klaus, na nahuli na at dinadala palayo.